taasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisahan ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo na 14 na linggo ng pangkarimang panahon. Ating alalahanin din ang mga martir na sina San Agustin Cauruyang at mga kasama. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga request sa atin sa pamitan ng live streaming, Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay nagpahayag ng kanyang kabutihan sa kabila ng hindi pagsunod ng mga Israelita ayon pa kay Propeta Hosea. Pero ang ating Panginoon ay nagkaroon ng habag sa Ebanghelyo ni San Mateo dahil nakita niya ang napakaraming tao at parang mga tupa na walang pastor. Kuminsan sa buhay natin, nangangailangan tayo ng pastor, ng gabay, ng tagapagkalinga na walang iba ang ating Panginoong Diyos. Pero dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo napawalay sa Kanya. Tayo napalayo sa Kanya. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayan. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakang upang kami, sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi
sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi yan Diyos. Kaya ang guya ng Samaria ay nagkadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan dahil sa pagpaparami ng mga dambana. Naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne, at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papupurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papupurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita. At hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papupurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay, mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Israel na bayan ng Diyos, papupurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papupurihan mo siyang lubos. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Kung pastol na butin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dinala kay Jesus ang isang piping inalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Parisiyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya na mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Martes tayo na 14 na linggo sa kanimang panahon sa palang taon ng ating pagdiriwang. At ang napakaganda po na bahagi ng ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 9, verso 32 hanggang 38 at ay ang versikulo 36 na sinasabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Itong versikulo 36, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, ay parang nagsasalamin sa mga pangyayari sa ating panahon ngayon. Napakarami ang mga litong-lito sa modernong panahon. Dahil sila ay napunta sa iba't ibang mga gawain, sa mga moderno na gadgets, sa mga laro at mga bisyo at kung anong mga hilig sa modernong panahon. Gaya halimbawa, ang mga apps at mga laro na makita sa cellphone, sa computer, anuman ang tinatawag ng mga bagong mga laro, kasama na diyan ang Pogo at iba pa. Kaya litong-lito ang mga tao at napalayo na sila sa Diyos. Kung minsan makita mo sa tao, stress na stress ang tao pag hindi niya nakita ang kanyang cellphone. Pero kung wala na siyang Diyos, parang
baliwala lang sa Kanya. Ito yung mga moderno na mga pangyayari na kailangan nating tingnan ang habag ng Diyos. Ang habag sa salitang Hebreo ay rakham. Rakham, ang ibig sabihin dito, mula sa tiyan, sa sinasipupunan, damang-dama ng tao ang kalagayan ng kanyang kapwa. Na ibig sabihin dito, pagka ang Diyos ay may rakham, damang-dama ng Diyos, dahil Diyos siya, damang-dama rin niya ang pagkawalay ng tao. Hindi niya kailangan ang tao upang siya'y maging Diyos. Tayo ang nangailangan sa Kanya. Pero ang ginawa nating mga tao, gumawa tayo ng mga Diyos-Diyusan, gaya ng ating napakinggan sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 8, verso 4 hanggang 13, nagawa ng ginto, ng pilak, hindi man lang makakita, hindi makadama, pero ginagawa na Diyos. Yun ang mga Diyos-Diyusan ng mga tao. Maraming Diyos-Diyusan sa panahon ngayon. Diyos-Diyusan ng sarili, Diyos-Diyusan ng pera, Diyos-Diyusan ng politika, Diyos-Diyusan ng mga panibagong laro sa internet, sa artificial intelligence, at mga panibagong mga laro sa modernong panahon. At dahil dito, napakaraming Diyos-Diyusan, litong-lito ang mga tao. Ang rakham ng Diyos ay nariyan pa. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, ay sinasabi ng ating Panginoon na sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang ani. Ibig sabihin dito, napakarami ang napalayo sa Diyos. Kaya kailangan tayong manalangin sa Diyos na Ama upang magpadala ng mga propita at mga taong magtuturo sa atin sa tunay na daan sa modernong panahon. Ang nakasulat po dito sa versikulo 26, kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, ay ang salitang splachnisti. Kaya, splachnisti, probata mi ikonta puina, na habag ang kanyang nakita dahil ang mga tao ay parang mga tupa na walang pastol, walang tagabantay. Ang habag, o yung tinatawag na splachnisti na mula sa original na splachnia sa Koinoko na Grigo, o kaya rakham sa lumang Hebreo, ay 145 kabisis na ulit sa buong Biblia. Na ibig sabihin, mahalaga ito sa buhay, sa ating relasyon sa Diyos. Paano ba tayo magkaroon ng habag kung ito yung kinakailangan na mapalapit tayo sa Diyos? Una, na atin pong pakitunguhan ng ating kapwa-tao, lapitan natin siya. At kung maari, yakapin kung magpayakap man, upang ating madama ang kanyang mga paghihirap. Dahil sa salitang Latin, ang habag ay compasio. Ibig sabihin, kasama, pasio, kasama ang pagdama ng sakit, pagdama ng hirap. Kaya ito yung paglapit sa tao, itong unang gawin. Pangalawa, ang ating pagkinig. Ang pagkinig na makatao. Ang pagkinig na may pag-unawa, ang pagkinig na may tanggap, sapagkat kuminsan ang ating pinakinggan lang ay yung mga nabibigkas at nababanggit na mga salita. Nakalimutan nating pakinggan ang mga pintig na dumadagundong sa loob ng tao dahil sa hirap, dahil sa pinagdaanan niyang napakabigat sa buhay. Kailangan natin ang tunay na pagkinig. Pangatlo, kailangan tayong maggawa ng kabutihan. Kabutihan sa ating kapwa, sapagkat ang Diyos ay mabuti at may kabutihang loob. Ang ating rakham
o ang ating pagkaroon ng habag ay mapahayag sa ating malasakit, sa ating pagtulong, sa ating paggabay, sa ating pagkinig, sa ating pagtulong o kung anumang gawaing kinakailangan sa kapwa-tao. Kaya ito yung pagpagawa at pagpapahayag ng kabutihang loob sa ating kapwa. Pang-apat ay ang paggalang ng tunay na paggalang at respeto sa tao. Na kung saan nagkaroon tayo ng isang boundary sa ating paggalang. Na ang ating kapwa-tao ay kaparihan natin. Huwag nating tingnan anuman ang kanyang itsura, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang katayuan, kung saan man siya galing at kung anuman ang kanyang nagawa. Kailangan natin ang respeto na siya ay imahin at larawan ng Diyos sapagkat ang tao, ayon sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26, nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. Kaya tunay na pagrespeto sapagkat ang ating ginagalang ay hindi ang tao, ngunit ang sinasalamin ng tao na kawangis at larawan ng Diyos. Panglima, ang ating pagbibigay ng appreciation sa tao. Yung bang bigyan siya ng lakas loob. Kasi kung minsan pinapansin natin ang tao kung siya'y nagkamali. Gagawa ka ng maraming mabuti, hindi pinansin ng tao. Oras na makagawa ka ng masama, iyon ang pansin ng tao. Kailangan natin ang pag-appreciate, ang pagbigay ng pansin, ang pagpataas ng ating kapwa, sapagkat ang kapwa natin, parehas sa atin. Wala namang taong perpekto. Lahat tayo mahihina. Isa lang ang perpekto, ang Diyos. Kaya kailangan tayong magkaroon ng pag-appreciate anuman ang ating kapwa-tao upang sila ay magkaroon din ng pagtingin na may saysay at kabuluhan ang kanilang buhay at ginagawa sapagkat mayroong tao na nagmamahal sa kanila, nagbibigay ng pansin sa kanila. Ito yung mga 5 gawain upang tayo magpahayag ng habag sa ating kapwa-tao sapagkat ang Diyos ay nahabag sa atin. Ang lahat ng bukasyon sa buhay, ang lahat ng panawagan ng Diyos ay hindi lang ang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Dapat rin pagpapahayag ng habag ng Diyos. Yung gusto makadama ng paghabag ng Diyos at ang kanyang pag-unawa at pagpapatawad, pumalakpat ng malakas pa sapagkat ang Diyos ay Diyos na rakem, ang mahabagin, may splagnisti, mayroong pag-unawa, mayroong habag, kompasyo para sa atin. Naway siya na Diyos na mahabagin ay siyang tunay na liwanag na gabay sa ating buhay upang tayo marunong magpahayag ng habag sa ating kapwa-tao upang tayo matulad sa Diyos. Diyos ng may pagmamahal na ating dapat ipahayag sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, inudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari naway dumami pa. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka Padala ka sa mga manggagawa sa iyong anyan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghasik ng salita ng Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pare, madre, reliyoso, katikista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ang ani, sa pamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahayag, kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumuni sa kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo lipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na margaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa
sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay luubin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong narito, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng nakiisa sa atin, naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Habag, rakhem, lagnistin, kompasyo. Ito yung
mula sa Diyos. At ito yung panawagan sa atin na mga mag-aani na ating ipahayag ang habag ng Diyos sa ating kapwa, upang ang ating kapwa ay makakilala ng Diyos ng habag. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay kinaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuluwalhati ka namin.